Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rachel. Ako po ay 28 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay maraming taon na po ang nakalipas. Tungkol ito sa aking kasamahan sa trabaho na pangalanan na lang po natin bilang si Jade. Bali po, hihingi na lang po ako ng paumanhin kung ang ilang impormasyon po, pangalan ng tao, lugar at ang pangyayari ay pinalitan ko na lamang po ng iba para lang din sa proteksyon ng mga taong sangkot sa pangyayaring ito. Matagal na po akong naninirahan dito sa Iloilo. Kahit noong pinagsabihan ako ng aking mga magulang na hindi ako dapat mapanatag dahil marami na daw kwentong naririnig dati na may namamataang mga aswang sa sinasabing syudad, ay hindi pa rin ako nagpatinag. Kahit saan naman may aswang talaga. Kailangan lang natin masanay at malaman kung papaano sila magagapi nang sa gayon ay huwag tayong madaig ng takot. Dati po akong taga-Samar, ngunit nang i-assign ako ng aming big boss dito ay wala po akong nagawa kung hindi sumunod at huwag nang kontrahin ang pagbabago ng aking kapaligiran. Naisip ko, masasanay din naman ako sa katagalan. Kaya naman nang maitakda ang aking pag-alis, ay halos lahat ng aking kasamahan ay nalungkot po. Bakit daw kailangan pa kaming paghiwalayin? Gayong marami namang pwedeng ipalit sa posisyon ko para umalis. Tanging ngiti lamang ang iginanti ko sa mga himutok nila. Kahit ilang beses pa kaming magsalita ng kahit na ano, ay wala pa din naman kaming magagawa. At the end of the day, ay ang taong nagpapasweldo pa rin sa amin ang masusunod. Mababait naman po ang mga bago kong kasamahan nang makarating ako sa isang branch namin doon nga sa Iloilo. Ako nga po pala ay isang supervisor ng isang branch ng kumpanya na nagbebenta ng mga motorsiklo. Stay in kami sa aming tinutuluyan. Tanging sa pagkain at iba pang bilihin lang kami kailangang maglabas ng perang panggastos. Maayos naman po ang aking tulugan. May banyo at may kusina kung saan kami pwedeng magluto. Hiwalay naman po ang babae sa mga lalaki. Bali po, double deck lang ang aking higaan. Dalawa kaming magka-share doon. Ako po, Kuya Bari, sa ibaba at ang kasamahan ko naman na si Lita ang nasa ibabaw. Sa tapat na kama naman nakahiga ang isa pa naming kasamahang babae. Sa pagkakaalam ko po, Kuya Bari, taga Siquijor itong si Lita. 3 taon na siya bilang clerk sa nasabing kumpanya. Mabait ito at tahimik, ni hindi marunong magbiro o makipagkwentuhan man lang sa iba. Ngunit ganun pa man, wala naman itong problema sa akin. Mas tahimik, mas malayo sa gulo. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang oras ng duty namin. May lunch break at snacks kami para sa umaga at hapon. Ang day off naman po namin ay tuwing linggo. Isa po, Kuya Bari, sa mga kasamahan ko sa mesa ay si Jade. Taga Iloilo lang din. Siya ang nag-e-entertain ng mga customers na gustong mag-apply para mangutang ng motor. Ako naman po ay nakatoka sa payments at rebates. Medyo busy kami tuwing umaga, ngunit hindi ito naging dahilan para huwag makapagsalita si Jade. Sa lahat ng mga kasamahan kong babae ay siya ang pinakamaingay. Sa dami ng naikwento niya sa akin ay halos napapraning na din ako kapag ka naiiwang mag-isa sa aming kwarto.
Paano ba naman? Puro na lang kababalaghan ang kanyang nababanggit sa akin. Natawa pa nga ako kasi ang sabi niya, aswang daw si Lita. Huwag daw akong masyadong makumpiyansa. Nung una ay ayaw ko pong maniwala. Palagi kong sinasabi sa kanya na sinisiraan lang niya si Lita. Napakabait naman ng babae at ni walang inaargabyado sa aming trabaho. Nagpumilit si Jade na minsan na daw niyang nakita si Lita sa labas ng aming tindahan. Kitang-kita daw niyang nakatanglaw sa maliwanag na buwan at nagbabago ito ng kanyang anyo. Nakakatakot raw dahil si Lita daw ay literal na nagiging halimaw. At nakita na din daw niya itong dumundag papunta sa kadiliman. Palagi ko tuloy napapagsabihan si Jade na wag nang pag-uusapan pa si Lita. Mabait naman ito at walang ginagawa sa aming dalawa. Alam kong napahiya si Jade, ngunit dahil normal na sa kanya na ibaliwala ang mga sinasabi ko, ay tanging pagkibit-balikat na lamang ang kanyang nagagawang iganti sa akin. Basta daw, pinagsabihan na niya ako. Huwag daw akong ngangawa kapag nakita ko na mismo ang katotohanan sa kababalaghang ibinahagi niya. Napalunok ako ng ewan ko ba, Kuya Bari. Kahit wala pa akong napapatunayan ay parang ang hirap lang tanggapin na may kasama kaming iba sa amin. Isang araw, kinailangang umuwi ni Jade sa kanilang tahanan. May emergency daw kasing nangyari sa kanyang inay. Maiiwan kami ni Lita at ng 3 pa sa mga kasamahan naming mga lalaki sa opisina. Wala namang pong problema iyon sa akin dahil sanay naman po akong makisama sa aking mga katrabaho. Kahit baguhan pa lamang po ako ay mabilis ko naman silang nakagaanan ng loob. Pasado 7:00 pa lamang ng gabing iyon ay nagsarado na kami. Walang gaanong tao. Holiday kasi at ang mga tao ay nasa kani-kanilang mga bahay. Sa pagkakatanda ko po, Kuya Bari, laro iyon ng nag-iisang pambansang kamao at kapag kaganoon ay talagang nagkakaisa kahit pa magkakaaway sa negosyo o mga magkakaiba ang pananaw sa buhay. Nang mga oras na iyon ay nililigpit ko na ang mga papeles na nagkalat sa mesa. Ipapasok ko na ang mga ito sa isang pribadong silid na piling empleyado lamang ang nakakapasok. Inilak ko ang pintuan at lumabas na ng showroom. Pinatay ko ang mga ilaw at nagtungo na sa aming kwarto. Daraan pa ako sa isang pasilyo bago makaakyat sa 2nd palapag kung saan naroroon ang banyo. Pumasok ako doon upang maghilamos. May malaking salamin sa ibabaw ng lababo kaya naman diretso na akong naghugas ng kamay. Hinayaan kong buksan ang pintuan ng banyo sabay yuko hanggang sa mapansin ko ang pagdaan ng isang babae sa aking likuran. Nagtaka ako at napahinto sa aking ginagawa. Sa tingin ko po, Kuya Bari, si Lita yun at papasok na sa aming kwarto. Mabilis kong tinapos ang aking ginagawa at sumunod na sa kanya sa loob. Ngunit gano'n na lamang ang pagtataka ko nang mapansing wala namang tao. Muli akong pumihit pababa patungong kusina. Dito ko na nakita si Lyndon, isa sa aming mga kasamahan. Nagkakape siya at mukhang patapos na din. Binati ko po ang lalaki at tinanong kung nakita ba niya si Lita. Anya, nakita niyang lumabas daw itong si Lita. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Nakita ko kasi si Lita na pumasok sa kwarto. Tapos ngayon nasa labas naman daw.
Saan siya dumaan? Hindi ko na itinanong pa kay Lindon kung bakit. Sinundan ko na lamang si Lita sa labas para tawagin. Natatanong ko na siya mula sa loob pa lang, ngunit hindi ko inaasahan ang tagpong makikita kong ginagawa niya doon. Kuya Bari, kitang-kita kong naghuhubad si Lita ng kanyang mga damit. Hindi lang po iyon. May ipinapahid siyang kung ano sa kanyang katawan na makintab at madulas. Para pong langis. Napaatras na lamang ako nang mapansing dahan-dahang tumingala siya sa maliwanag na buwan. Tila siya'y natulala habang natatanglawan ng kagandahan nito, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon at nilapitan siya. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o masisindak nang makitang dahan-dahan palang nagbabago ang kanyang anyo. Hindi ko man lang ito napansin, Kuya Bari. Nagsimula na siyang umangil hanggang sa maglaway at unti-unting nagbabago ang kanyang boses. Namamalat na medyo parang lumaki. Kakaiba sa dating niyang tinig na malumanay at mahinhin. Sa madalit salita, Kuya Bari, nagbago si Lita. Napaatras ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung tatakbo, sisigaw o magwawala dahil sa aking nakita. Naghuhumindig ang pangingilabot ng aking mga balahibo. Noong lumingon sa akin si Lita na may nanlilisik na mga mata, ay tinakasan na ako ng kaluluwa. Nanlamig ang aking mga kamay na napatutop ng bibig sabay takbo papasok sa loob. Hiningal ako dahil sa bilis ko na makaakyat sa kwarto. Pakiwari ko, papanawan ako talaga ng ulirat, lalo na dahil nang makapasok ako ay nadatnan ko si Lita sa loob ng aming kwarto na nakapwesto na sa kanyang higaan upang magpahinga na. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam dahil doon. Paano siya nakarating ng mabilis sa aming higaan, gayong iniwan ko siya sa baba? Pinagmasdan ko pa siyang nag-antanda at nagdasal ng ama namin. Pakiramdam ko ay nagmistula na akong estatwa dahil sa paninigas. Mabagal pang lumingon sa akin si Lita na may nagtatakang ekspresyon, sabay tanong kung ano ba ang nangyayari sa akin at nagmumukha daw akong nakakita ng multo. Parang wala naman siyang kamalay-malay sa nangyayari sa akin, Kuya Bari. Kaya muli kong naitanong sa aking sarili kung sino ba talaga ang nakita kong nagbabago ng anyo sa labas. Umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo. Nang muli akong tanungin ni Lita, hindi na ako sumagot pa. Mukhang naintindihan niya naman ang nais kong mangyari dahil nagkibit balikat na lamang siya at tumalikod sa akin. Nakahinga ako ng maluwag pero hindi ko alam kung makakaya ko bang mahiga ulit sa kama habang kasama siya. Mabilis kong hinablot ang unan at kumot ko saka lumabas ng kwarto. Sa salas ng aming tinutuluyan muna ako matutulog. Kinabukasan naman ay alam kong naririto na si Jane, kaya hindi na gaanong nakakatakot ang mga gabi kagaya nito para sa akin. Nahiga ako sa sofa at hinayaang nakasindi lamang ang mga ilaw. Napasulyap ako sa orasang nasa aking uluhan. 8:00 na ng gabi. Nag-isip lang ako ng masasayang alaala hanggang sa hindi ko na mapigilan ang biglang pagbigat ng talukap ng aking mga mata. Sa madalit salita, nakatulog na ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakatulog. Ang alam ko lang kasi
ay muli akong nagising na madilim na ang buong paligid. Hindi ko po alam kung brownout lang o may nagpatay ng mga ilaw. Basta ang alam ko, nakikita ko pa din naman ang paligid dahil sa liwanag na dulot ng bilog na buwan. Papungas-pungas akong bumangon at hinagilap ang aking tsinelas. Bala ko palang sanang lapitan ng switch para i-check kung brownout nga ba talaga nang mamutla ako sa takot. Makailang beses ko pang ikinurap-kurap ang aking mga mata para makita ng malinaw ang nasa aking harapan. Ngunit nang mapagtanto ko kung ano nga ba ito, ay nagsisigaw na ako sa labis na takot. Si Lita, nakatuwad paharap sa kinahihigaan ko at nakalawit ang napakahaba niyang dila. Dito na po ako nagwala at nagtatakbo papunta sa kwarto. Halos ibalya ko na ang pintuan, saka inilak at iniharang pa ang isang maliit na mesa. Pumatong ako sa kama at napasigaw nang makarinig na naman ako ng kalabog sa bintana. Kitang-kita ko ang pag-angat ng isang payat na kamay na may matatalas na kuko. Kinakalmot nito ang salaming bintana, kaya gano'n na lamang ang aking pagtili. Halos panawan ako ng ulirat dahil sa aking nadaramang sindak. Narinig ko pa ang mahihinang paghagikik ni Lita na animoy kinukot siya ako. Mangyak-ngyak na nagmakaawa ako sa kanya na layuan na niya ako. Hindi ko naman siya pinakikialaman sa lahat ng mga ginagawa niya. Magbubulag-bulagan ako kung gusto niya. Huwag niya lamang akong takutin. Mas lalong humalakhak si Lita at kinalmot-kalmot pa ang salamin hanggang sa magkaroon nito ng munting tipak. Noong tuluyang mabasag nga ang salamin at mahulog sa aking paanan ang mga bubog, napaatras na ako. Tuluyan ang gumapang si Lita sa bintana at dumikit pa sa dingding na parang butiki, sabay lawit ng kanyang mahabang dila. Napasigaw talaga ako. Hindi ko na alam kung magagawa ko pa bang ikalma ang sarili ko hanggang sa makaramdam ako ng 3 beses na sampal. Bumalikwas ako ng bangon at hingal na niyakap ang sarili. Tumambad sa aking harapan ang nakasimangot na si Jade at mukhang kadadating lang. Anya, ano raw ang trip ko at nagsisisigaw ako sa sofa habang natutulog? Bigla kong naalala ang nangyari kanina kaya kinilabutan ako. Ngunit nang sabihin ni Jade na kanina pa ako umuungol, ay gayon na lamang ang pagkadama ko ng kaginhawahan. Ibig sabihin, panaginip lang pala ang lahat ng nakita ko. Humarap ako kay Jade sabay tanong kung nakita ko ba si Lita. Ngumisi siya sa akin sabay tanong kung naniniwala na ba ako. Hindi kaagad ako nakapagsalita, Kuya Bari. Basta na lamang akong napipi. Ewan ko ba, biglang nanumbalik ang takot ko kay Lita. Anya, darating daw ang panahon na kusa kong matutuklasan ang buong pagkatao ng babaeng iyon. Kailangan ko lang daw mag-ingat para wag akong mapahamak. Hindi na rin ako nagkomento pa at nanatiling tahimik. Naisip ko, kapag ipinagkalat ko pa ang mga bagay na nalalaman ko tungkol kay Lita, baka naman gamitin itong rason ng babae para biktimahin niya ako. Magmula noon, Kuya Bari, hindi na ako masyadong nakikipaglapit kay Lita. Parang wala din naman ito sa babae dahil deadma lamang siya sa lahat ng ginagawa ko. Para bang masaya din siya na iniiwasan ko siya. Ang buong akala ko,
Katahimikan nga ang kahahantungan ng ginagawa kong iyon, ngunit hindi ko alam na mas lalala pa pala ang kababalaghang mararanasan ko. Araw ng linggo. Masaya ako dahil day off ko po ng araw na iyon. Marami akong pinaplanong gawin kagaya ng pagsisimba, mamasyal at kumain sa labas. Noong nasa summer pa lamang po ako, Kuya Bari, nasanay na ako sa ginagawa ko. Pakiramdam ko po kasi mas mapapadali ang paghahanap ko ng mapaglilibangan kapag nag-iisa lang ako. Wala na akong makakadebate pa sa kung saan ang magandang destinasyon, kung ano ang masarap na pagkain at kung saang lugar ligtas puntahan. Kapag ako lang kasi ay sa bookstore lang naman ako naglalagi, lalo na't mahilig naman talaga akong magbasa ng mga libro. Maaga akong umalis at nagpasyang buong araw gagala. Sweldo ko naman at nakapagpadala na din ako ng pera kina nanay, kaya magagawa ko ng maglibang nang walang sino man ang hahadlang. Gabi na nang mapagpasyahan kong umuwi. Sa pagkakatanda ko, Kuya Bari, siguro po yung mga 9:00 na iyon ng gabi. Nagpapahinga na ang mga kasamaan ko sa trabaho nang marinig ang malakas na pagsigaw ni Jade doon sa likurang bahagi naman ng aming tinutuluyan. Naalarma kaming lahat at hindi magkandaugaga sa pagdalo para malaman kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Minsan kasi, Kuya Bari, ay may pagkapraning din itong si Jade. Malakas mang trip ika nga. Basta na lang sisigaw ng walang dahilan, pagkatapos ay gugulating kaming lahat ng malutong niyang "It's a prank!" Kaya nang makita ng lahat na ayos lamang siya, ay nagsibalikan ang lahat sa kani-kanilang mga higaan. Ako lang po ang nanatili sa likuran dahil inaya ko pa si Jade na umakyat na kami. May dala akong pasalubong sa kanya, kaya naman nagulat na lang po ako nang mapansin ang isang kakaibang bagay na hindi ko akalaing makikita ko sa kanya. Hindi mapakali si Jade na para bang nangangati. Kamot siya ng kamot sa kanyang balat at lingon ng lingon sa akin. Baka daw pwedeng iwanan ko na muna siya at siya na ang bahala sa sarili niya. Ngunit mas lalo lang akong nag-alala dahilan para huwag ko siyang iwanan. Nagmistulang uminit bigla ang ulo ni Jade. Tinaboy niya ako, pero mas lalo lang akong nagmatigas. Para bang may gusto siyang itago sa akin, kaya para wag na siyang mas lalo pang magwala, ay sumusukong sinabi ko sa kanya na iiwanan ko na siya. Umalis ako, pero hindi niya napansing nagtago lamang ako sa likurang bahagi ng mga pader. Pinagmasdan ko ang nangyayari sa kanya, Kuya Bari. Para siyang may epilepsy. Kaya gano'n na lamang po ang takot ko nang magkikisay ito. Magtatawag na sana ako ng tulong kung hindi lang ba ako nasindak sa biglang pagsulpot ni Jade sa aking harapan. Ang mas nakakasindak na, Kuya Bari, ay biglang nagbago na ng tuluyan ang kanyang anyo. Hindi na ako nakasigaw pa dahil sa aking pagkabigla. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, naninikip ang dibdib ko. Halos gadangkal na lamang ang layo ng mukha naming dalawa ng nilalang, kaya naman gano'n na lamang ang pagkataranta ko. Isang aswang si Jade. Sinubukan kong pagalawin ang aking mga mata para maghanap ng kahit na anong pwede kong ipananggalang laban sa kanya. Ngunit hindi ako sinuwerte. Nagulat na lang ako nang biglang tumilapon ako sa dingding
Kaya nanghihinang bumangon ako at paatras na humingi ng tulong. Tila ba naging masama ang pagkakabagsak ko kaya halos nahirapan ako sa paggalaw. Naglaway ang aswang na si Jade at naghanda sa muling pag-atake. Kinabahan ako at kinilabutan dahil malakas ang pakiramdam ko na hindi niya ako lulubayan hanggat hindi niya ako nasusugatan. Hintakot na nagmamakaawa ako. Umangil at sumingasil lang si Jade saka ipinakita sa akin ang kanyang nagtatalimang mga ngipin. Tila ba ipinahihiwatig niya na walang tutulong sa akin na mga sandaling iyon. Papasugod na siya nang biglang may dumaluhong din sa kanyang likuran. Si Lita! May hawak na buntot pagi itong si Lita at pilit niyang winawasiwas ito kay Jade. Sa tuwing tinatamaan niya ang aswang ay lumalakas ang pag-atungal nito. Napalunok ako, Kuya Bari. Hindi ko alam kung bakit naririto si Lita at kung papaanong si Jade ang kinatatakutan kong aswang sa halip na siya. Matapang na hinarap ni Lita si Jade. Base po sa pagkakaobserba ko sa babae, sanay siyang makipag-away sa mga aswang. Hindi kababakasan ng takot ang kanyang mukha. Mahigpit pa ang pagkakahawak niya sa kanyang buntot pagi. Nagawa ko namang tumayo ng dahan-dahan. Sinubukan kong kausapin si Jade kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Umiling lamang si Lita at sinabi sa akin na ito ang nakukuha ko sa pagtitiwala masyado sa mga tao. Malapit daw ako sa kapahamakan. Hindi ko alam na nilinlang lamang ako ng taong madalas kong kausap. Dapat daw kasi maging mailap ako sa lahat. Dahil dun ay hindi ako nakapagsalita at napahiya na ako. Ganun pa man, Kuya Bari, hindi ito naging hadlang para sugurin kami ni Jade. Pinagkakalmot niya si Lita kaya bumaling ang babae sa akin sabay bulyaw na kailangan ko daw humingi ng tulong. At dahil natataranta ako, nagtatakbo akong umalis at naghanap ng pwedeng makadalo sa amin. Nakita ko sa salas sina Lindon, ngunit tulog na ang lalaki, samantalang ang isa pa naming kasama na si George ay nasa kusina. Nakakapagtaka na wala man lang silang naririnig kahit napakaingay na namin sa likod bahay. Nang bigla kong maalala ang asin. Pangontra nga pala ito sa mga aswang. Mabilis akong tumungo sa kusina at kinuha ang isang garapon ng asin at ibinalita sa kanila ang kasalukuyang nangyayari. Nagulantang ang dalawang lalaki dahil sa aking sinabi, kaya naman nagmadali silang pumunta sa kinaroroonan ni Lita upang tulungan ang babae. Sugatan na siya nang makalabas kami roon. Sa punilita ang duguan niyang braso, samantalang si Jade naman ay tuluyan ang nawala sa kanyang sarili. Nagagawa na nitong gumapang sa malalaking haligi, maski sa kisame. Inilawit pa niya ang kanyang mahabang dila at sinusubukang ipulupot sa amin, ngunit naging mabilis ang aking pagkilos at agad na isinaboy ang isang bugkos na asin sa kanyang mukha. Biglang napaangil ang aswang nang tumama sa kanyang mga mata at ilang parte ng bibig ang asin. Nakita ko ang hapdi sa kanyang mukha na parang inaagnas ang buong katawan niya at namimilipit dahil sa sakit. Napaatras kami ni Lita.
Inalalayan ko siyang makalayo at pinagmasdan ang pagkahulog ng aswang mula sa kisame. Bumagsak siya sa lupa at doon mas lalong nagwala ang nilalang. Ang kanyang buhok na animoy may sariling buhay ay sabay-sabay na bumagsak. Sa kabila ng mabalasik niyang anyo, bakas pa din ang panghihina sa kanyang mukha. Kaya naman hindi ko na nilubayan pa ang aswang. Sa tulong ni na George at Lyndon, nagawa naming igapos si Jade. Habang ginagapos namin ang aswang, ay nawalan ito ng malay, makalipas lamang ang ilang saglit. Mabilis na sumapit ang umaga. Natapos ko ng gamutin ang sugat ni Lita. Dito, nag-usap kami ng masinsinan, Kuya Bari. Harap-harapan kong tinanong kung siya ba talaga ay isang aswang. Umiling naman si Lita at sinabing walang katotohanan yun. Napakunot noo ako. Sinikmatan ko siya at sinabing nakita ko siyang nagpahid ng langis sa kanyang buong katawan, saka nagbago ng anyo. Ngunit mariing pinabulaan iyon ni Lita. Anya, hindi siya nagpapahid ng langis sa labas ng aming tinutuluyan at mas lalong hindi siya nagbabago ng kanyang anyo. Ang lahat ng aking nakikita ay marahil bunga lamang ng aking malikot na imahinasyon. Minsan, ang mga mata daw ng tao ay kung ano-ano na lamang ang nakikita. Lalong-lalo na kapag sinasabayan pa ito ng kapangyarihan ng aswang na nais bumiktima. Malamang at sa malamang, ang nakita ko noong gabing iyon, Kuya Bari, ay walang iba kung hindi si Jade. Si Jade namang talaga. Lalo na't ugali daw ng babae na umuwi kunwari sa kanilang bahay dahil may emergency. Ngunit ang buong katotohanan ay nasa paligid lamang ito ng aming pinagtatrabahuhan at kinikilatis lang ang aming mga bagong kasamahan kagaya ng ginawa niya sa akin. Noong magkamalay po si Jade, nakayuko lamang siya at humingi ng tawad sa akin. Wala naman daw siya talagang balak na saktan ako. Inamin niya na kailan lamang daw siya nahawa, ngunit tinagurian na siyang aswang sa Iloilo. Nalulungkot daw siya sa isiping mas gusto pa din daw ng mga tao ang manghusga kaysa sa gawin ang pinakatama. Ang hayaan na lamang ang mga taong naiiba ang pagkatao kaysa sa normal na nilalang. Kuya Bari, kaibigan ko si Jade, kung kaya't madali ko siyang pinatawad. Wala naman akong karapatang magalit sa kanya kasi nga naturalesa na niya ang maging isang aswang. Ang sa akin lang po, dapat ay isinaalang-alang niya ang mga kasamahan niya sa trabaho na sana ay wag naman niya kaming idamay sa pagkatao niya. Hindi rin nagtagal ay kinalagan din namin si Jade. Doon palang nawala ang takot ko sa mga nilalang ng dilim. Magpasangga ngayon, Kuya Bari, magkasama pa din kami sa trabaho. Ang kanyang lihim ay nanatiling lihim sa pagitan namin ng aking mga kasamahan sa trabaho, maliban na nga lang doon sa mga baguhan. Tinulungan ko siya, Kuya Bari, para makontrol niya ang kanyang pagkaaswang. Sumangguni kami sa ilang albularyo, ngunit hindi nagawa ng solusyon. Hindi naalis ang kanyang pagkaaswang. Kung kaya't wala na akong nagawa, Kuya Bari, kung hindi ipagdasal na lamang si Jade.
Sa kabutihang palad, habang tumatagal po, nagagawa na ding kontrolin ni Jade ang kanyang pagkatao na ayon sa kanya ay nakuha lamang daw niya sa pagkahawa. Hindi ko po siya masisisi. Ang simula ng pagbabago ng kanyang pagkatao ay dahil rin lang sa pagtitiwala niya sa isang estranghero na buong akala niya ay lubusan talagang kailangan ang tulong niya. Ngunit ang totoo ay balak lang pala talaga siyang hawahan. Isang malaking aral po ang natutunan ko dahil po sa aking karanasan na huwag tayo basta-bastang magtitiwala sa mga taong hindi pa natin kabisado. Huwag tayong papakampante sa labas na anyo. Matuto tayong pag-aralan muna bago sila pagkatiwalaan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Rachel. Isang mapagpalang araw po ang sumainyo, Kuya Bari. Ako po si Modesto, isang masugid na taga-subaybay ng inyong mga istorya dito sa inyong channel. Nais ko lang pong ibahagi ang karanasan ko noong aking kasibulan. Nangyari ito noong taong 1990 po. Nang mga panahong iyon ay sikat ka kung may magara kang sasakyan. Ang mga kaibigan kong sina Nick, Gary at Roland ay hindi nagpapahuli sa nauuso sa loob at labas ng aming universidad. Palibhasa, may mga kaya sa buhay ang pinagmulan ng kanilang pamilya, kaya nakukuha kaagad nila anuman ang naisin nila. Ako, Kuya Bari, na laki sa hirap ay iginagapang ang pang-tuition ko. Mabuti na nga rin at kahit papaano po ay tinutulungan naman ako ng kapatid ko. Sa mga oras na walang-wala talaga ako, ay nag-aambagan ang tatlo kong kaibigan para naman may maipambayad ako sa aking tuition fee. At masasabi kong sila ang instrumentong ipinadala sa akin ng may kapal. Hindi naman nila ako sinisingil kapag nagkakautang ako sa kanila. Kaya naman bilang ganti sa mga utang na loob na iyon ay ako na ang gumagawa ng kanilang mga takdang aralin. Sa kanilang tatlo, Kuya Bari, si Gary ang mas may kaya. Kaisa-isang anak kasi ito ng mag-asawang negosyante. Si Gary ay medyo may pagkamayabang, pero para sa akin po ay natural lamang na ipagmayabang niya ang kung anumang bagay na nasa kanya dahil karapatan naman niya iyong ipagyabang. Si Nick naman ang kengkoy sa grupo. Lagi siya nagpapatawa at gumagawa ng kwento na akala mo ay totoo sa unang mga linyahan nito, ngunit kapag tumagal na ang kwento niya at naramdaman na niyang napapaniwala ka na niya, ay saka pa lang ito bubulong hawit sa pagtawa. Si Roland naman, Kuya Bari, yung tipong tahimik lang, pero sa kanilang tatlo, siya yung may malakas na sex appeal na nakakahatak ng pansin sa mga kababaihan. Ako naman po ay simple lamang at walang yaman. Isang araw, nagulantang ang lahat ng iparada ni Gary ang bago nitong sasakyan. Siyempre pa ay kaagad kaming lumapit sa kanya nang makalabas na ito mula roon. Napag-alaman namin na bagong bili pala ang kanyang sasakyan at nag-aya pa siyang gumala. Siyempre naman, dahil sa game na game kami sa galaan, Kuya Bari, ay kaagad na pumasok kami sa kanyang sasakyan. Doon na po ako pumwesto sa katabi niya at mabilis na nilisan namin ang pinapasukang universidad. Pinakita sa amin ni Gary ang bilis ng kotse at sabi pa niya ay saktong-sakto raw iyon sa pangkarera. Napakabilis nito
dahil powered daw po yun ng 4 liters 2-cylinder engine at kaya nitong mang-kickstart sa loob lamang ng 0 hanggang 60 kilometro sa loob lamang ng 5 segundo. Manghang-mangha naman ako dahil sa bilis nito. Habang nasa biyahe ay nag-e-enjoy naman ako sa mga tanawing nadadaanan namin. Nature lover po kasi ako, Kuya Bari. Samantalang ang tatlo ay nakatuon lamang ang pansin nila sa mga pagpapalitan nila ng kaalaman tungkol sa mga kotse. Hanggang sa nagkayayaan ang tropa na magtungo sa Bicol para doon mag-road trip. Bandang 12:00 na ng tanghali nang makarating kami sa Bicol. Sa isang malawak na palayan, huminto ang kotse ni Gary. At kaming lahat po ay lumabas para jumingil. Kanya-kanya kami ng pwesto at bigla ko na lamang nasipat ang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan sa amin. Nasa gitna iyon ng palayan at ramdam ko ang kakaiba niyang pagtitig. Ewan ko ba, Kuya Bari, pero pakiramdam ko, naghatid iyon ng kilabot po talaga sa akin. Nakipagtitigan kasi ako sa lalaki na nasa tansya ko po ay nasa 50 anyos na ang kanyang edad. Subalit ako na rin ang unang nagbaba ng tingin nang narinig kong tinawag na ako ni Gary. Modesto, kanina ka pa namin kinakausap pa. Ba't nakatulala ka lang dyan? Tanong ni Nick na ikinalingon ko sa kanila na nasa tabi na ng kotse. Kasi sagot ko. Saka tiningnan ko muli ang direksyon ng lalaki, subalit wala na ito roon. At nang igala ko ang paningin ko ay hindi ko na nahagila pa ang taong iyon. Nang nilingon ko silang muli ay batid kong naghihintay sila sa susunod kong sasabihin. Kaya sinabi ko na lamang na nagugutom lang ako kahit hindi naman. Sa isang kainan ipinarada ni Gary ang kotse at doon na nga kami nananghalian. Sa paglingon ko sa kabilang mesa, nasipat kong muli ang lalaking nakita ko sa may gitna ng palayan. Matamang nakatitig lang ito sa amin at nararamdaman kong muli na parang may hindi maganda sa paraan ng pagtitig niya sa amin. Napatayo na lang po ako para sana lapitan siya at tanungin kung ano ba ang nais niyang sabihin. Subalit nawala na lang siya sa paningin ko nang lumipat ang tingin ko sa mga bagong dating na customer. Matapos naming kumain ay lumarga na kami. Nasa kahabaan na kami ng highway at ang lahat ay masayang sinasabayan ang tugtuging rock. Medyo mabagal na rin ang pagpapatakbo ni Gary dahil gusto naming namnamin ang kapayapaan ng paligid, maging ang maaliwalas na hangin. Nagkataon kasing walang sasakyan kaming nakakasalubong at walang mga sasakyang nakasunod po sa amin. Napakapayapa ng paligid, kaya napahinto ang usad ng sasakyan. Ewan ba namin, Kuya Bari, para kasi kaming nahipnotismo sa lugar na iyon. Walang mga bahay o gusali ang nakatayo sa parte ng lugar na iyon. Tanging mga puno lamang na nagtataasan, mga mayayabong na damo at mayroon ding mga bulaklak. Bumaba kaming 4 sa kotse at naglakad-lakad papasok sa kakahuyang bahagi. Tila ba may sariling buhay ang mga paa namin nang iginiya kami papasok doon. Bumungad sa amin ang mga punong kahoy, ang ingay na nagmumula sa mga huni ng mga ibon. At sa isang iglap lamang ay dama na namin ang pagdilim ng paligid. Saka pa lang kami natauhan at kanya-kanya kami sa pagsipat sa aming mga relong pambisig. Doon na namin napagtanto na 7:00 na pala ng gabi. Lahat kami ay nagtaka, kayong sa pagkakatanda talaga namin, mataas pa ang sikat ng araw nang nagawi kami sa lugar na iyon. Paano nangyari yun? Halos sabay-sabay pa kami sa pagbanggit ng mga kataga.
Ang huni ng mga ibon ay tila naging hagik-hik ng kung ano-anong nilalang. Kaya naman, bumalot sa amin ang takot. Nagpasya kaming lisanin na ang lugar na iyon, subalit hindi na namin matandaan ang daan palabas sa kakahuyan. Hanggang sa narinig namin ang isang atungal. Nakakakilabot ang idinulot nun sa akin. Mabuti na lamang Kuya Bari at ng mga panahong iyon ay maliwanag ang sinag ng buwan. Nataon sigurong kabilugan niya, kaya naman kahit na papaano ay nakikita namin ang mga nasa paligid. Pare, naiengkanto na siguro tayo. Mabuti pa, baliktarin natin itong mga damit natin para makalabas tayo dito. Ang sabi ko sa kanila sa natatarantang boses. Ngunit hindi sila sumagot at pansin kong napaatras na lang sila na tila ba may kinatatakutan base sa kanilang mga itsura. Dahil sa kuryosidad, napalingon ako sa aking likuran at halos panawan ako ng ulirat nang tumambad sa akin ang isang malaking nilalang. Mabalahibo ang buong katawan nito. Mayroong dalawang pangil na nakalabas sa magkabilang gilid ng kanyang bibig at kapansin-pansin din ang mahaba at matutulis nitong mga kuko. Ang mapupulang mata ng nilalang ay nanlilisik na nakatunghay sa amin. Sa puntong iyon ay ubod lakas akong napasigaw. Batid ko rin na nagsisigawan na ang mga kasamahan ko, sabay takbo papalayo. Hindi ko na namalayan pa kung saan sila nagsusuot, pero pansin ko na sinusundan sila ng nilalang. Ako naman Kuya Bari ay nagkandadapa-dapa na sa katatakbo. Walang direksyon kung saan magtutungo. Hindi ko na nga ininda ang sakit sa bawat mga sugat na nililikha ng mga munting sanga ng kahoy na nakaharang sa dinadaanan ko. Ang gusto ko lang ay makaalis na sa lugar na iyon. Hindi ko na rin napigilan ang pangingilid ng mga luha ko sa mga sandaling iyon. Sanhi ng takot na lumulukob sa buo kong pagkatao. Hanggang sa napadpad na lamang ako sa tabi ng isang malaking puno. Hiningal na ako noon ng gusto at pagod na rin, kung kaya't nagpasya akong sumiksik sa puno. Doon ako nagtago. Sakto namang may butas na kasya ang buo kong katawan. Sa isip-isip ko ay doon na muna ako magkukubli dahil mukhang tago naman iyon at hindi kaagad ako mapapansin doon dahil hindi maaaninag ang suot kong damit, gawa na ang kulay naman nito ay itim. Kahit na hinihingal na ako ng husto, ay pilit ko pa rin pinipigilan na magpakawala ng malakas na paghinga dahil alam kong anumang oras ay maaari akong matuntun ng nilalang na iyon. Pilit kong isiniksik ang sarili ko sa puno at mabuti na lamang ay mayroong tuyong palapa ng nyug doon na inilagay ko sa aking harapan para magsilbing panakip. Sa isip-isip ko ng mga oras na iyon ay doon na ako maghihintay sa pagsapit ng umaga. Hanggang sa isang pamilyar na boses ang narinig ko na sumisigaw at humihingi ng saklolo. Akmang lalabas na sana ako sa aking pinagkukublihan nang marinig ko ang atungal ng nilalang na humahabol sa mga kaibigan ko. Bigla na lamang akong nanigas at tinakpan ang bibig ko para hindi makalikha ng anumang ingay. Gusto ko sanang sakluluhan si Nick, subalit hindi ko nagawa dahil takot din ako para sa aking kaligtasan. Nakita ko na lamang na nadapa si Nick at kaagad na pumaibabaw ang nilalang sa kanyang katawan. Narinig ko pa ang pagmamakaawa ni Nick. Dinig na dinig ko ang kanyang pagsigaw nang biglang hablutin ng nilalang ang kanyang isang braso at kaagad itong nilantakan. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nanginginig na ako sa labis na takot.
Pakiramdam ko ay puputok na ang lahat ng aking mga ugat dahil sa aking nasaksihan. Idiniin ko na lamang ang mga palad ko na nakatakip sa aking bibig. At ang halos magpabaliw sa akin ay ang pagdukot ng nilalang sa puso ni Nick na dumadaing dahil sa sobrang sakit. Nasipat ko pa ang pumipintig-pintig na puso ni Nick na itinaas pa ng nilalang bago ito isinubo. Umatungal ang nilalang matapos lasapin ang sariwang puso ng aking kaibigan na parabang nagbubunyi. Habang pinagmamasdan ang nilalang ay nahagip ng gilid ng mga mata ko ang isang ahas na gumagapang sa katawan ng punong pinagkukublihan ko. Gumapang ito hanggang sa narating nito ang aking balikat. Mas sumidhi pa ang takot ko dahil doon. Sa lahat pa naman ng hayop ay ahas ang lubos kong kinatatakutan. Gusto kong sumigaw at tumakbo, ngunit takot akong gumalaw dahil baka mapansin ako ng nilalang at baka ako naman ang isunod nitong lantakan. Kahit nasa ganoong sitwasyon ay pinili ko na lamang na magapangan ng ahas kaysa sa malapa ng nilalang. Ramdam na ramdam ko po ang pagdampi ng balat ng ahas sa balat ko. Biglang nagsitayuan ang lahat ng aking balahibo nang maramdaman ko ang malamig nitong katawan na dahan-dahang gumagapang mula sa aking balikat pababa sa aking paa. Sinundan ng mga mata ko ang bawat galaw ng ahas. Nang sumayad na ito sa lupa, ay nakaramdam ako ng ginhawa. At nung ibalik ko ang aking paningin sa nilalang, ay saka ko palang napagtanto na naubos na pala nito ang katawan ni Nick. Kinuha niya ang natirang paa at nginat-ngat pa habang naglakad ito papalayo. Sinipat kong muli ang aking relong pambisig. Pasado 10:00 na ng gabi. Hindi na po ako naglakas loob pang lumabas sa pinagtataguan ko. Dahil sa pagod at takot ay hindi ko na namalayang nakaidlip pala ako. Naalipungatan na lamang ako nang narinig ko ang isang malakas na pagsigaw. Batid kong ang isa sa mga kaibigan ko na iyon na nahuli ng nilalang. Nakakaawa ang mga pinakawalan nitong pagsigaw. Batid kong lubos itong nasasaktan sa kung anuman ang ginagawa ng nilalang sa kanya. At makalipas lang po ang ilang sandali, narinig ko na umatungal ang nilalang. Umalulong ito na sa tansya ko po ay labis na natutuwa sa ginagawa. Biglang natigil ang pagsisigaw ng isa kong kaibigan at makalipas lang ng ilang saglit ay isa na namang malakas na sigaw ang narinig ko. Ito'y sumisigaw ng, "Maawa po kayo!" Buling umatungal ang nilalang na nagpapatid sa akin na ang 3 kong kaibigan ay wala na. Sa puntong iyon, Kuya Bari, naisip kong malamang hahanapin ako ng nilalang. Nanginginig na naman ang buo kong katawan nang maisip ko iyon. Tumulo na naman ang mga luha ko habang yumuyugyog ang aking mga balikat. Hindi ko lubos maisip na ganoon ang aabutin namin dito sa isang liblib na lugar sa Bicol. Ang sabi ko na lang sa sarili ko na kung iyon man ang magiging katapusan ko, sana hindi ko na makitang muli ang anyo ng nilalang. Sana ay dalawin na ako ng matinding antok at makatulog na lamang. Marami akong naiisip ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Hanggang sa wakas, nakadama na ako ng antok dahil sa tindi ng aking pagod. Ang huli kong nasilayan ng mga sandaling iyon ay ang liwanag ng buwan. Paggising ko po ay mataas na ang sikat ng araw, kaya kaagad akong lumabas at tumayo. Kinapaka pa ang sarili. Buhay pa ako. Salamat po. Sambit ko na lamang. Saka ko pa
napagmasdang mabuti ang puno na pinagsiksikan ko. Malaki ang puno na iyon, mataas din at kikitaan ng katandaan base sa tekstura ng balat nito. Nakakamangharing pagmasdan ang katawan ng puno na parang figura ng isang babaeng nakadipa. At ang punong iyon ay nakatayo lamang sa gilid ng kalsada. Paano nangyaring hindi ko napansin ang daan na nasa harapan lang pala ng puno noong gabing yun? At ang kotse ni Gary ay nasa kalsada lang. Ilang di pa lang ang agwat nito malapit sa malaking puno. Tinungo ko ang parte kung saan nilantakan ng nilalang si Nick. Wala itong bahid ng natuyong dugo. Ngunit makikita roon ang gutay-gutay niyang mga damit at sapatos nito na wala ng kapares. Mabilis akong nagtungo sa kotse at nakita ko sa loob ang susi nito. Napahagulgol na ako ng husto. Pinakawalan ko ang labis na paghihinagpis nang biglang may humawak sa balikat ko. Napalingon akong bigla sa gumawa nun at nagulat na lang ako nang masilayan ko ang lalaki na nakita ko sa gitna ng palayan. Nasilayan ko ang kanyang pagmumukha. Maputla ito at puno ng peklat. "Umalis ka na rito, Amang. Wala na ang iyong mga kaibigan." "Hanya?" Tinanong ko siya kung bakit alam niya at nagulat ako sa sumunod niyang mga revelasyon. Ayon pa sa kanya na ang nilalang na nakita ko ng gabing iyon ay isang aswang at ang lugar na iyon ay kuta nito. Kuta ng aswang ang napuntahan namin, Kuya Bari. May kakayahan daw ang isang aswang sa paghihipnotismo oras na magawi ka sa kuta nito. Hindi mo raw mapapansin ang pagtakbo ng oras kapag ikaw ay nakapasok na sa kuta nito. Ganoon nga ang nangyari sa amin. Nung tinanong ko kung kilala ba niya ang aswang, ay tumango lang ito at sabi niya ang aswang na nakita ko ay sa gabi lang nakakapambiktima. Maswerte nga lang daw ako dahil nakaligtas pa ako mula sa aswang na nakaengkwentro namin. Binalaan pa niya ako at sinabing wag na daw akong magagawi pa sa parting iyon. Dahil baka sa susunod na makita ko ang aswang na iyon ay magiging katapusan ko na. Siya pa ang nagbukas ng pintuan ng kotse para makaalis na ako roon. Mabuti na lamang at kahit papaano ay marunong akong magmaneho. Nang pinaandar ko po ang sasakyan at pinausad, ay naroon lang ang lalaki sa kinatatayuan nito. At nang makalayo na ako kaunti sa lugar na iyon, ay nakita ko na lamang sa side mirror isang malaki at mabalahibong nilalang. Matapos ang pangyayaring iyon, marami pang pagsubok ang dumaan sa buhay ko, Kuya Bari. Sa awa naman ng may kapal ay lagi akong nakakaligtas at nakakatakas sa kapahamakan. Subalit ang karanasan kong iyon ang siyang hinding-hindi ko po malilimot. Sa edad ko ngayon na 59 ay malinaw na malinaw pa rin sa aking isipan ang mga naganap noong kami ay nag-road trip sa Bicol at hindi inaasahang mapadpad sa kuta ng mga aswang. Magpahanggang ngayon po ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko ang mga katanungan ko noon. Kung bakit hindi ako biniktima ng aswang, kung bakit ako lang ang nakakita sa lalaki, at kung bakit hindi niya muling ginamit ang paghihipnotismo sa akin na kayang-kaya naman niyang gawin dahil nasa kuta niya pa ako noon. Ang dami ko pong tanong na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Ipinagpalagay ko na lamang po na sadyang mahal ako ng Panginoon dahil lagi niya akong inililigtas sa kapahamakan. Kuya Bari, ang kwento ng karanasan kong ito ay ngayon ko lang po ibinahagi dahil nais kong marinig ang aking kwento na kayo ang nagsasalaysay.
Isang kagalakan po ang maisalaysay itong kwento ko sa inyong channel. Maraming salamat po at ito ang aking kwento nang minsang nag-road trip kami sa kuta ng mga aswang sa Bicol. Hanggang dito na lang po Kuya Bari, and more power po sa inyong channel. God bless po sa lahat ng mga kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Modesto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.